Hello mga tol, isang magandang araw na naman sa ating lahat. Welcome back po sa ating channel. Ngayon babalik, Winmove TV. Ngayong araw na to, meron tayong gagawin na Isuzu D-Max 2017 model. So tara po, samahan nyo akong check upin natin to at gawin na rin natin kung ano po mag-isira niya. Okay? Let's go! Lagyan muna natin siya ng gauge para malaman natin kung ito yung pa o wala. Bale ang reading niya 50 PSI sa low side, hindi pa siya umaandar. So start natin siya. Tingnan natin kung hanggang saan naabot yung kanyang preyon, itong reading na ito. So ayan po, grading na siya ng 0. So ibig sabihin wala na siya halos laman. Tapos ibig sabihin meron na rin siyang leak. So yun po yung hanapin nating problema, yung kanyang leak. Ibababa natin yung kanyang evaporator para malinisan na rin natin at makita natin kung meron siyang leak doon. Okay, so simulan na natin. Tanggal muna tayo ng isang polo, kahit negative lang, para pagka binuo natin yung doon sa dashboard walang magkakaroon ng indicator o kaya error doon sa kanyang odometer.
Ayan po, evaporator ng Isuzu D-Max. Ligtas natin. Ayun, lakas. May sirit siya. Tatakpan siya ng ano eh, tumpom. Ayun. Lakas. Grabe. Pwede pang remedyohan to. Ang problema lang kasi backlash dashboard siya. Pagka nagka-problema uli, another backlash na naman. So sinasuggest ko dun sa mayari, kung meron din lang silang budget, palitan na. Mas maganda, palit na, para wala na siyang intindihin. Okay, so tayo na lang natin yung decision ng mayari. Okay, so ito yung kanyang bagong evaporator. Meron siyang hangin, ibig sabihin walang leak ito. Kung magpapalit kayo ng evaporator, hindi nyo kailangan magpalit ng expansion valve. Kung ang problema nyo lang po ay leak o kaya singaw, papalit lang ko kayo nito pagka barado. So ayan mga tol, ito na yung bago niyang evaporator. Niligtas ko siya para makita ko kung merong singaw dito sa o-ring nung expansion valve. So para okay naman siya, pati yung katawan wala naman siyang leak. Bali ang pressure ko na ikinarga 150 PSI. So wala naman siyang leak, ibabalik ko na, bubuhin ko na siya. Okay. Okay, so dito po sa may 5.8, ayan 5.8, meron pong naglalangit dyan sa kanyang fitting. Ibig sabihin may singaw doon sa kanyang fitting. So magpapalit lang tayo ng o-ring.
So yung 5.8, pagka naglangis yan yung indikasyon na meron siyang leak. Okay, so baklasin natin yung fitting nya. Magpapalit tayo ng o-ring na 5.8. Pagkapalit natin ng o-ring, pressure test ko siya para malaman natin kung may singaw pa doon sa may 5.8 na fitting. Okay, so wala naman singaw. Bakumin na natin. Okay, so katapos natin bakumin, magdag tayo ng langis. Monitor din natin yung high side. Okay mga tol, ang reading natin sa low side 20 PSI, sa high side naman 175 PSI. So okay lang po yan. At malamig naman na yung tubo natin. Yan. Nagmo-moist na siya. Okay. Gabi kasi kaya hindi natin pwede rin itaas yung high side. Pagdating ng tanghali mag-overcharge tayo. So ayan mga tol, natapos na natin itong Isuzu D-Max. Pinagdala natin yung evaporator nya. Mali po kasi may mga evaporator na hindi pwedeng referent. Lalo na kung ang aircon nyo backlash dashboard, no? Kasi kung re-referent nyo lang at hindi rin siya magtatagal, mga ilang linggo lang, matodoble yung gastos nyo. So pagka ganyan backlash dashboard, mas mainam pa, palitan nyo na ng bago. Okay? Okay, so maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, subscribe na po kayo. Like and share, subscribe. Click the notification bell para lagi tayong updated sa aking mga susunod na video. Kung mga katanungan naman po kayo, message lang po kayo sa ating comment section. Sasagutin naman natin yan sa abot ng aking mga kaya. Okay? So, maraming salamat po sa inyo muli at Pinpong TV po. Magkamang at tao mag-discard. Hanggang sa muli. Bye-bye!